Tuloy ng ating foundational series kung paano tayo ma-established, rooted, grounded in the Word of God. Nothing in this world will remain. Everything changes, no? Lahat ay nagbabago. Everything. Only one word that will remain. It's the Word of God. Heaven and earth will pass away. Lahat lilipas. Pero ang salita ng Diyos ay hindi po kukupas, no? Bakit Bible yung ating gagamitin sa Christian faith? We as believers of the Lord Jesus Christ, we will use the Bible as the entirety ng ating pag-uusapan is about the Bible, because the Bible is the Word of God. The Word of God. The Holy Bible is a supernatural book because it is a living Word. Buhay. Okay, so pupuntahan natin ang 2 Timothy 3:16. 2 Timothy, it says, all Scripture, lahat ng Scripture, the 66 books, is given by inspiration of God. Siguro sabi ng iba, bakit ang Bible ay isinulat lang ng tao? Opo, tao ang sumulat kasi hindi kaya ng manok, hindi rin kaya ng aso na magsulat. Tayong mga tao na created in the image of God, inspired by the Holy Spirit, ang nagsulat po ng Bible. 2 Timothy 3:16. Okay. 2 Timothy sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Kinasiyahan ng Diyos. At kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsuhay ng kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So ito yung matatandaan nyo, dapat tatandaan natin yung verse na ito, 2 Timothy 3:16, because dito po ang isa sa mga verses na nagsasabing napakakapangyarihan ang salita ng Diyos. Yun ang ginagamit natin for the doctrine, for reproof, sa correction and instruction, para sa matuwid na pamumuhay, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So ang Word of God, yun ang ginagamit nating reference natin. Yun po yung binabasa natin, ang Bible. Nandito na lahat ng kasagutan sa question ng tao. Saan ako nagmula? Ano yung future ng mundo? Alam nyo, ang daming changes ngayon, ang bilis ng mga pangyayari sa mundo. Parang ang daming changes, parang, ano itong mga nangyayari? Parang ang bilis ng mga balita na one after another, yung pala, ang daming na-kesyong mga balita about sa mga pugo, kung ano-ano. Parang ang daming changes. Nothing in this world is permanent. Everything changes. But it's only the Word of God that is established. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain. So praise God for the Word of God! Dapat i-appreciate natin may Word of God kasi yan yung sandigan natin. Hindi tayo matatakot about the future because we have the Word of God. Itong Bible natin consists of 66 books. Focus lang natin dito sa 66 books natin ay meron pong 39 books. 39 books sa Old Testament at meron 27 books sa New Testament. At ang total po na chapters sa Bible natin is 1,189 chapters. At dyan sa mga chapters na yan, meron po dyan mga 7,000 promises of the Lord. More than 7,000 promises. Promises of healing, promises of good health, promises of provisions, promises of long life, God's promise of eternal life. Ang daming promises of God. And so, ma-realize natin, ilan pa lang yung alam kong promises ni God. Dapat,
kung sa ginto, ano pa tayo, maghukay pa tayo. Because napakarami pong promises ang Lord. And we cannot claim it for ourselves kung hindi natin alam kung ano yun. So, dapat magkaroon pa tayo ng hunger for the Word, to love the Word more. Alam mo sa pagiging Kristiyano, may mga panahon minsan na parang tinatamad ka magbasa ng Bible. Nagsimula ako magbasa ng Bible, mga 8 years old, mga 8, 9 years old, at 10 years old, nagtuturo na po ako. Yung laro ko, wala naman kasi kami mga laruan, no? Ang laruan ko, may blackboard, nagtataram talaga ako duman. Sige akong taram, may mga verses. Sinusulat ko yon. Parang katulad nito, even I'm a child, nagtuturo na po ako sa bahay. Yun yung aking laro noon, noong unang mga panahon, at ang Bible ko noon, yung Bible na may mga drawing na parang mga kingkoy. So, you know, yung Bible, napakasarap kong basahin. But there are times na parang tinatamad ka. Para sa akin, ang experience ko niyan, kung tinatamad, may sometimes na tinatamad ka, season lang yun. Parang i-let go mo lang, isi ka lang. Hindi ka naman papaluin ni Lord eh, napakabait ni Lord. Pag gano'n, parang isi ka lang, but you know, deep in your heart na kailangan basahin mo ang salita ng Diyos sapagkat ito lang talaga yung kasagutan natin sa mundong ito. Magbibigay ng saya sa ating mga espiritu, connect natin ang ating God because we are created in the image of God. So, yun lang po talaga yung food natin. Mamaya po, dadaanan natin yan. So, kung sakaling dumadaan kayo sa moment na parang tinatamad kayo magbasa ng Bible, pero huwag niyong hahayaan na masanay. Masanay kayo na gano'n na parang pinabayaan na natin, hindi na tayo nagbasa hanggang naubos ang isang buwan. It's not good. It's apathy, panlalamig. It's a sign of a backsliding heart. Dapat po, huwag nating hahayaan na matagal na ayon. Kung sakali man na, kaya po kahit sa pag-claim ng mga promises ng Lord, pahabang wala ka pang sakit, mag-declare ka na, mag-claim ka na ng mga promises ng Lord habang wala ka pang sakit. Kasi pag may sakit na ang tao, parang mahina ka na, hindi mo na magawang mag-recite o mag-memorize pa ng mga verses. So habang wala ka pang sakit, you just fight a good fight of faith every day. Declare the Word of God. So trabaho po ang mabuhay sa pagsunod sa Panginoon. It's really a work. Okay? The longest chapter, tatandaan niyo po, kasi kung nag-memorize na tayo sa pag-aaral natin ng calculus, ng geometry, o sa social studies, we also must know something about the Word of God. The longest chapter in the Bible is Psalms 119. Pag tinignan nyo, ang sarap-sarap basahin ng Psalms 119. English Bible kayo, no? Napakaganda pong basahin. Pag binasa nyo ang Psalms 119, it's 176 verses. At ang pinaka-maiksi na verse naman ay, na chapter is in Psalms 117. Two verses lang po yan. Psalms 117. Kapitbahay niya, pinakamahaba. Psalm 119. Longest verse in the Bible is in Esther 8:9. The book of Esther is a book ng story about sa lahi ng Israel na maaanahilig sana sapagkat mayroong kalaban, si Haman. No? Alam po natin yung storya niya. But the longest verse is in Esther 8:9. And the shortest verse, ano yung shortest verse? Alam niyo ba? Anong pinakamaiksing niya, no? 2 words. 3 words kasi may linking verb. Jesus wept. Dalawa lang pala. Jesus wept. Sa Tagalog, tumangis si Jesus. Kailan po ito? Kailan ang pinaka-shortest verse? Ang pangyayari ito, kasi may kaibigan si Jesus. May kaibigan ba kayo? May kaibigan ba kayo? Sabihin natin, siguro, depende yung iba,
pala kaibigan, yung iba hindi masyado. Pero si Jesus, kasi nagkatawang tao siya, may mga kaibigan siya. Si Martha, si Maria, at si Lazarus. And dahil busy ang Panginoon, nangangaral siya, nakarating sa kanya yung balita na pinatawag po siya na si Lazarus ay patay na. At pag nag-preach siya, lagi siyang nakikikain doon. Hindi naman nag-standby. Siguro, i-check natin doon sa yung pang-youth na Bible, hindi ko baka iba ang translation doon. Yung pang-youth kasi na Bible, ang translation ng nagpakain si Jesus ng 5,000 na tao, nagpa-food trip si Jesus. Yung translation ng Bible, ang goal is, bakit na-translate ang Bible, iba-iba ang translation, the purpose is to bring nearer the Word of God sa anumang lahi o sa anumang culture. But we must be careful kung anong translation yung ginagamit natin. Masaya mag-aral ng Bible. Masaya po kasi hindi boring ang mag-serve sa Panginoon. Sobrang saya. Kung gusto po natin maging successful sa buhay. I have only 5 minutes left. Okay. So, the Old Testament and the New Testament, wala po diyang nagkontrahan. Sa 1,189 verses in the Bible, never na may nagkontrahan na Bible. May tinatawag na synopsis of the Bible, like sa Gospel, the Matthew, Mark, and Luke, and John. Meron lang kung ilang account na pareho makukuha lahat sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi kasi iba ang atake ni Luke bilang physician. Iba, the Son of Man. Iba ang Jesus the Messiah sa Matthew. Iba yung atake ng kanilang pagka-present ng Gospel. So, pero po may synopsis of the Gospel na merong account dyan na lahat yung 4 Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, nandoon siya. You can Google that kung anong yung sa pagkamatay ng Panginoon, meron doon. Pero iba-iba po yung pagka-sunod-sunod ng story. Pero never na wala pong nagkontrahan sa mga verses sa Bible. So napakaganda po mga kapatid. It's better than, alam nyo ngayon, minsan ang daming mga magagandang mga sayings. Noong panahon ni Shakespeare, maraming mga motivational speaker na ang gagaling ng mga thoughts, ang gagaling ng mga anong tawag ko, meme, gano'n. But never, walang buhay po yun. Only in the Word of God that there is buhay. Because the Word of God is spiritual food. It's like milk para sa mga bata. Pag hindi nagdede si Talita at saka si Louie, manghihina sila. The Word of God is like milk. No? The Word of God is like milk. That's our spiritual food. And the Word of God is also bread, tinapay. And Matthew 4:4, it says there, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So makikita po natin na tinapay, it typifies the Word of God. And another is the solid food. In fact, through this time, sabi po ni Apostle Paul, you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Solid food is for those who acquired maturity. Walang ibang sinasambit dito is the Word of God ang kailangan natin, and man shall not live by bread alone. Isa po sa napakagandang parabola is the parable of the sower. The Word of God ay inahahalin tulad sa seed na itinatanim. At ang nabuhay lamang ay yung Word of God na naitanim sa mabuting puso. So, the parable of the sower ay isa pong medyo mahaba pong discourse yun, pero napakaganda sapagkat yung seed doon ay yung Word of God. Okay, so the Word of God is eternal. Your Word, O Lord, is eternal.
It stands firm in heaven. Psalms 119:89. It is spirit and light. The spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words have spoken to you are spirit. The words I have spoken to you are spirit and they are life. John 6:63. It is living and active. Hindi po nag-obsolete ang Word of God. Hindi po nawawalang bisa. Hindi po siya naluluma. For the Word of God is alive. Amen. Alive. Buhay ang salita ng Diyos and active. Sharper than any two-edged sword. It penetrates even to dividing soul, dividing asunder of the soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Hebrews 4:12. So you can memorize that. Hebrews 4:12. That the Word of God is alive and active. Parang ngayon yung maraming nagpapakita no, na parang yung mayroong yung microscope, kukuha ng halimbawa DNA o kaya kukuha ng portion ng konti sa shrimp, inilagay nila doon sa microscope. Hindi nakita na kumikilos pala yun, buhay pala yun. Ito, salita lang ito. This is only papel. Paper lang ito. But this is alive and active. Okay. Hebrews 4:12. Malambot na ba? Napalambot na ba ni Lord? When we worship, right? Remember that we are not just singing to the Lord, but it's an opportunity to tenderize our heart. Bakit mahalaga na malambot yung puso natin? So that we can know the heart of God. So that we can know Him. Thank you, Pastor Shusi. So, longest chapter, Psalms 119. Shortest chapter, Psalms 117. Longest verse. Okay, very good. How many books in the Bible? Chapters yun.